Magandang araw po ng Sabado, mga kababayan, mga kaibigan. October 19 na po, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, huwag niyo po munang kalimutan, syempre na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at i-hit po ninyo ang notification bell para lagi po kayong manotify at lagi ko po kayong manotify sa lagay po ng ating panahon. Mga kababayan, minomonitor na po natin, ito pong low pressure area, and as of now, nasa labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon po may layo ito at ang lokasyon po niya ay meron pong layo na 1,435 kilometers dito po sa may bandang east of southeastern Luzon. So inaasahan po mga kaibigan na papasok po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours or ngayong weekends po. Pinakamatagal na po niyan ay sa Lunes. Malaki din po ang tsansa mga kaibigan na ito po ay maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo within the next 24 to 48 hours. Kung makikita po ninyo sa ating pinaka-live radar mga kaibigan, patumbok po yung pagpasok niya dito po sa bahagi ng Southern Luzon mga kaibigan. So inaasahan kapag ito po nakapasok sa ating bansa at naging isang ganap na po na bagyo, tatawagin po itong bagyong Christine sa loob po ng ating bansa mga kaibigan. So etong si bagyong Christine mga kaibigan ay as of now, hindi po natin itong maituturing na malakas or mahinang bagyo hanggat hindi po natin nakikita yung pagkilos o yung lakas ng hangin. And as of now, kung titignan po ninyo, etong low pressure area mga kaibigan ay nasa 35 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Stable po siya dyan mga kaibigan. Pero dahil nga po sa pagtatala ng pag-asa na posible po itong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong week po na ito mga kaibigan, weekends, Sabado or Linggo, pwede rin sa Lunes pinakamatagal at malaki din ang tsansa na maging isang ganap po na bagyo mga kaibigan. So inaasahan na tatama ito sa may South Luzon mga kaibigan. Ngayon pa lamang po pinag-iingat na po yung mga lugar na posible nga pong tamaan, especially po etong area po ng Aurora, Quezon area. Posible pong tropical storm category kapag naging bagyo po etong low pressure area na ito. Pero sa ngayon mga kaibigan, ang nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa ay eto pa ring ITCC or Intertropical Convergence Zone. So kasama rin dyan ang easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At kapag nakapasok na etong low pressure area sa PAR, eto yung magdadagdag ng lakas dito sa ITCC at sa easterlies. So malimit at madalas na rin mangyayari yung mga localized thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So forecast weather condition muna tayo bago natin balikan mga kaibigan. Ito nga pong low pressure area na ating minomonitor. Sa area pa rin po ng Zamboanga Peninsula, Saxergen, BARMM, kasama na po dyan ang Davao Oriental, Davao Occidental at Davao del Sur. Asahan po natin ang masungit na panahon o maalinsanga na panahon ngayong umaga. Pagdating naman sa hapon at sa gabi, maulap na kalangitan na meron po mga mahina hanggang sa malawakan at malakas na pag-ulan dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area po ng Visayas, Palawan, the rest po ng Mindanao mga kaibigan, asahan din natin na maulap at masungit na kalangitan ngayong araw po ng Sabado mga kaibigan. So kung umaraw man po mga kaibigan, malinsangan man sa umaga, pero asahan natin pagdating ng hapon, magiging maulap, sa gabi malaki ang tsansa ng mga isolated rains and thunderstorm po mga kaibigan dahil pa rin niya sa banta ng ITCC. Sa area po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, kasama na po ang Bicol region dito mga kaibigan, maulap din na kalangitan ang mararanasan dyan dahil naman po sa mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko or eto pong easterlies. Kaya kung makikita ninyo mga kaibigan, mabilis na kumikilos papasok etong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil na rin sa weather
weather system, no, o sa sama ng panahon na nag-a-attract, humahatak sa kanya papasok po sa ating bansa. Kasama na dyan ang easterlies, localized thunderstorm at eto pong ITCC. Samantalang sa Metro Manila, the rest po na Luzon at yung mga lugar po na aking hindi nabanggit mga kaibigan, no, ay pinaghahanda rin po sa banta ng localized thunderstorm na madalas po ay tuwing hapon po nagpapaulan na may kasama pong malakas na pagkulog at pagkidlat, no, na minsan tumatagal po ito. Pinakamatagal na mga kaibigan ay 2 hanggang 3 oras. So mas maganda na nakahanda at nakamonitor tayo kahit yung sinasabi natin na potential na bagyong Christine ay hindi pa naman nakakapasok sa ating bansa, maging handa na lamang tayo at maging alerto. Tulad po na aking sinasabi mga kaibigan, sasabay po, no, itong low pressure area sa pagpasok nga po nitong northeast monsoon or hanging amihan, which is alam naman natin ang amihan po, no, ay yung nagpipigil sa pagpasok po ng mga low pressure area, no, or mga bagyo sa ating bansa. Pero once na makapasok ang bagyo at sinabayan nito ng northeast monsoon, matindi po ang impact nito mga kaibigan. Posibleng malamig na pag-ulan or posibleng samahan po ito ng hailstorm o yung pag-ulan po ng mga tipak-tipak na yelo dahil na rin po sa malamig na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So mas maganda at nakahanda na tayo mga kaibigan, no? Binabalaan na po tayo ng Pag-asa. Nagdeklara na ang Pag-asa mga kaibigan, itong week na ito or next week na ito mga kaibigan ay may chance ng mga bagyo na papasok sa ating bansa. Inaasahan yan mga kaibigan, no? Kung titignan nyo sa ating pinaka-advanced weather forecast, hanggang 5 araw na advanced weather forecast mga kaibigan, nakikita nyo pang ikot itong sirkulasyon nga po, no, ng hangin or ito nga pong bagyo na sinasabi natin na posibleng makapasok, no. At pagpatak nga po by next week, inaasahan ito ay nasa loob na ng ating bansa at isa na pong ganap na bagyong Christine. So ngayon pa lamang po, no, binabalaan ko na po kayo at binibigyan ko po kayo ng mga tips at paghahanda. Alam naman natin kapag may mga bagyo, ang mga Pilipino hindi po naghahanda. So bibigyan ko kayo ng mga tips na dapat natin gawin ngayon pa lamang mga kaibigan. Do walang masyadong pag-uulan, no, hindi pa nananalansa, wala pa tayong bagyo sa loob, pero ito po yung paghahanda, no. Unang-una, manatili po tayong informed sa lagay po ng panahon. Kaya po lagi ko kayong ina-update tuwing umaga, no, sa mga kaganapan natin sa lagay ng ating panahon para na-monitor nyo po, no, yung lagay. So pangalawang mga kaibigan, secure natin ang ating mga ari-arian, ang ating mga kagamitan sa banta po, no, na ang posibleng paglakas itong bagyo. Alam naman natin yung mga huling mga bagyo na pumasok sa ating bansa, especially yung Julian or Super Typhoon Julian, kahit hindi yan naka-apekto sa Metro Manila, ang tindi naman ang pinsala niyan na binitawan po sa area ng Batanes. So tignan natin, no, mga kaibigan, ayaw naman natin na maging gano'n, no, yung epekto ng mga bagyong papasok sa ating bansa. So maging handa tayo. Pangatlo, mag-imbak po tayo ng supply ng pagkain kahit anong meron lamang po na kaya nating i-supply hanggat wala pang bagyo, no. Manatili tayong naka-ready at nakagayak sa lahat ng mga posibilidad na pwedeng mangyari. So lumikas or mag-evacuate, especially yung mga malalapit sa mga ilog kapag meron pong banta ng malakas na pagbabaha o pag-uulan, no. At yung panglima natin mga kaibigan, magkaroon po tayo ng constant communication plan. Ano yung gagawin natin kapag merong bagyo? Lalo na kapag nakalerto ito sa signal number 1 hanggang signal number 3. Medyo malakas ang hangin nun mga kaibigan. So pang-anim natin, no, huling-huli, manatili tayo sa ating mga bahay kung wala naman tayong importanteng gagawin or mga pupuntahan. So yun lamang pong update sa lagay ng ating panahon, and please huwag niyong kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.